nilang tanggalin sa posisyon at huwag na mga takto. Tumatanggap ng pera. Nakita nila tumanggap ang chairman ng Justice Committee ang delivery ni Sertico kay President Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez, 3 bilyon kada linggo. Noong panahon niya, yung mga delikadong lugar tumahimik dahil sa liderato ni Dugong Duterte. Dati pag umuwi ka, nag-aalangan ka dahil baka may mangyaring krimen na wala noong panahon ni Pangulong Duterte. Ang mga takot noong panahon yun, tayo ba, taong bayan, takot ba tayo ng panahon yun? Sino mga takot? Mga adik at pusher. Sino ang mga takot? Ang mga kriminal. Ngayon, bumalik na naman. Di po ba? Pag ako nakikipag-usap sa mga waiter, security guard, namamasada, anong sinasabi nila? Dati ho, tahimik na sa amin. Noong panahon ni Duterte, na wala pong inuman sa kalye, hindi po kami nangangamba umuwi ng madaling araw. Pero ngayon, sir, sabi nila, bumalik na naman. Bumalik na naman ang sitwasyon na ayaw nila. Meron nga po lumapit sa akin. Babae, nagtitinda, tindera. Niyakap pa ako. Ang sabi, sir, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Suportado ka namin. Ang sabi ko sa kanya, ikaw ba sa lugar mo bumalik ang mga adik? Ang sabi niya, opo, ang dami na namang zombie sa lugar namin. Alam niyo ho, nagulat ako ang kwento niya. Noong panahon ni Duterte, pinakulong ko yung tatay ko. Sabi ko, pinakulong mo. Eh bakit hindi ka takot? Bakit ikaw ay suportado mo ang Pangulo? Ang sagot po niya, kesa po siya mamatay, isinuko ko siya. At nung po nakakulong siya, huminto ang droga sa aming lugar, pati siya humunto sa pagiging adik. Sabi ko, nakalawas naman tatay mo, opo, ano na, kamusta na siya? Ngayon no, lumala na naman, bumalik sa droga, at ang dami na naman sa lugar namin, puro adik. Ito, magugulat kayo, sa aming pong kumpanya, noong panahon ni Duterte, nag-testing sa droga, wala, nagpositibo. Meron isa, dalawa nagpositibo, natanggal sa pwesto. Dahil yun ang usapan. Yun ang kontrata nila na hindi pwedeng gumagamit ng droga. Ngayon kailan lamang nagkaroon ng testing, nagulat ako, 20 ang positibo sa aming kumpanya. Pero dito kayo magugulat. Pagdating ng krame, confirmation, binabaan ang level ng sabu sa dugo. Kaya lahat pumasa na naman. Iba ang ginawa ng krame doon sa level ng sabu sa iyong dugo na kahit ka positibo sa sabu ay pwede kang pumasa sa confirmation. Kaya marahil yan ang sinasabi nila na kumunti ang adik na yon dahil itinaas na nila ang level ng pagiging adik. Bakit din hindi nila itataas? Dahil ang Pangulo natin mismo ay adik! Kayo na po ang nagsabi niyan. Ngayon po, nagulat ako nung sinabi ng mga sundalo. Hindi ko po alam ang kwento. Ngayon ko lang na aninagan at ngayon lang tinalaman ng pamilya Duterte ang nangyari sa kanilang ama. Isipin po ninyo, 2017, umalis na tayo sa ICC. Lumabas tayo sa ICC. Sinimulan ang investigasyon
kay Duterte 2023. Halos 5-6 na taon nang nawala na siya sa posisyon at wala na tayo sa ICC. Ano ang ginawa nila? Ang sabi ng mga sundalo, nagdadala po kami ng pera. Kami ang sumusundo, kami ang nagsisecure, at kami rin, ito ho ang pinakamasama, ang nagdadala ng witness. Doon kami sa lugar, sa bahay ni Sandico, sa Raffles, Makati, at pumupunta rin kami sa Midas Hotel. Dinadala ang mga witness laban kay Pangulong Duterte. Ang ibig sabihin, umpisa pa lang, ginawa na ng kwento, ginawa na ng investigasyon para talagang makulong at madampot ang Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi independent, hindi patas, nagagawa ka ng investigasyon kung hindi nagdala ka mismo na magtuturo kay Pangulong Duterte. Di ba ho, ang kwento nila, $2 million, nag-deliver po kami. Nagdi-deliver kami ng pera kay Senator Trillanes. Siya ang nagdadala ng witness sa Midas at doon sa Raffles. Kailan ka naman nakakita na yung tao walang krimen, kukuha ka ng mga testigo, idudugtong-dugtong mo ang storya. Para ano? Para matanggal at madampot ang Pangulong Duterte. Alisin siya sa Pilipinas, dalhin sa malayo, at doon litisin ang kanyang pagkakasala o ang kanyang krimen na kanilang sinasabi. Pero mga kasama, katulad ng sinabi ni Atty. Garcia, ang ICC ang pinakahuli na korte na pupuntahan ng bawat bansa. Pag gumagala ang korte, merong gobyerno, hindi mo kailangan ilabas kung sino man, maging Pilipino o anuman ang kanyang nasyonalidad. Dito pa sa atin, gumagana ba ang korte? May hukom ba tayo? May Korte Suprema ba? Alam niyo mga kasama, si Pangulong Erap nagkaroon ng kaso. Dito nilitis sa Pilipinas. Ikinulong diyan po sa veterans. Nang panahon ng Pangulong Glory Macapagal-Arroyo, nagkaroon din siya ng kaso. Alam niyo, yung kay Erap, 4 billion pesos. Yung Pangulong GMA, 50 million pesos. Ikinulong sa veterans. Dito nilitis. Si Erap na convict, pinarton ni Gloria Macapagal-Arroyo. Si GMA, absuelto at lumabas sa kulungan sa veterans. Bakit hindi nila makasuhan si Duterte sa Pilipinas? Bakit kailangan nilang ilabas ang Pangulong Duterte? Kung may kaso at may ebidensya sila, bakit nila kailangan ilabas ang Pangulo at hindi dito litisin sa korte, sa batas ng Pilipino, korte ng Pilipinas, sa lupa ng ating Republika ng Pilipinas? Alam nyo, huwag naman sana mangyari ang Pangulo ay mawala. 81 taong gulang na siya. Huwag naman sana na talagang manghina na ang Pangulong Duterte. Marami ho siyang kaibigan. Nakasama ko rin po siya sa Kongreso. Manong June Esperon kasama siya. Ang sinasabi, baka ang ikasama ng kalusugan ng Pangulong Duterte ay wala siyang makausap. Dahil ang taong yan, parating gusto daw maraming kasama, maraming kakwentuhan, maraming kalokohan, kabiruan. Ngayon o, mag-isa. Kumakain mag-isa, walang alalay, at mahina na ang Pangulong Duterte. At akin po naalala sa ating kasaysayan, si Aguinaldo, isang napakagaling na bayani, kinikilala ng ating bansa.
pinapatay niya, si Bonifacio, hanggang ngayon hindi siya mapatawad ng kasaysayan. Eh itong nakaupong Pangulo natin, hindi naman natin kinikilalang bayani. Pinakulong ang isang napakagaling na leader at mamamatay sa dayuhang bansa. Makikilala siya hindi lamang sa isang presidente na walang ginawa, nagnakaw, kundi presidenteng traitor sa kanyang sariling bansa. Traitor sa Pilipino. Si Sara Duterte ho, dumadaan naman sa impeachment. Pinagtutulungan ang pamilya nila. Inilayo ang Pangulong Duterte para wala siya dito, ang kanyang anak na siguradong mananalo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Gusto nilang tanggalin sa posisyon at huwag na makatakbo. Itong ginagawa po nila, huwag kayong magpaloko, mga kababayan. Huwag tayong magpaloko sa bayan ng Pilipinas. Ang ginagawa lamang nila ay tanggalin si Sara Duterte nang sa ganon, hindi siya makataktong Pangulo sa 2028 dahil alam nila walang makakatalo kay Pangulong Sara Duterte. Yung pong pinag-uusapan kay Sara Duterte, ang sabi nila, COA, Commission on Audit, unliquidated funds. Kami ni Secretary Esperon, nagkabinete. Dumadaan po kami sa ganyan. Kung minsan, may ginastos ang departamento mo, kailangan mong ayusin ang liquidation. Totoo po yan. Pero may sinabi bang korupsyon? Wala. May sinabi bang ninakaw? Wala. Pero, eto ho, ipapantay ko yung usapin na ginagawa nila. Ang unliquidated kay PP Sara Duterte ay 75 billion pesos. 75 na lang ang kailangan niyang ayusin. Yung dokumento para ayos na sa COA. Aprobado na ang COA. Magugulat kayo. Department of Agriculture, unliquidated, disallowed. Disallowed na po ha. Hindi pa unliquidated. Disallowed. 8 billion pesos. May investigasyon pa? Wala. Pagkano sa DSWD, yung mga nagbibigay ng AIX, tupad, unliquidated, disallowed, 10.5 billion pesos. May investigasyon pa? May ginagawa pa Kongreso? Sa DPWH, magkano ang unliquidated? 17 billion pesos. May ginawa ba Kongreso? May ginawa ba Senado? May impeachment pa? Wala. Kaya kitang-kita mo, ang liit ng ahensya ng Vice Pangulo, etong mga ahensyang malalaki, ayaw imbestigahan. Hindi pa yon. Si Chairman Luistro, ano tapos sa kanya? Hindi ho si Auntie Claire. Si Chinky, Chairman Luistro ng Justice Committee. Anong sabi ng mga sundalo? Tumatanggap ng pera. Nakita nila, tumanggap ang chairman ng Justice Committee na ngayon ay naglilitis kay Sara Duterte. Inimbestigahan pa nila? Hindi siya dapat nakaupo dyan. Dapat umalis siya dyan bilang chairman ng Justice Committee. Dahil bakit? Ang sabi ng saligang batas, pantay-pantay at dapat patas ang pagtingin ng mga korte. Ang sabi ng rules of court, yung pong mismong binabantayan nilang ang tuntunin, pantay-pantay, walang bait ng pamumulitika. Ngayon no, anong sabi ng 18 Marines? Ang delivery, 3 beses isang linggo, magmula 2022
hanggang 2025. Magkano per delivery? 500 billion pesos hanggang 4 billion pesos. Sa isang buwan, sa isang linggo lang, ilagay na lang natin na 1 bilyon. Ang delivery ni Sertico kay President Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez, 3 bilyon kada linggo. 12 billion a month. 12 bilyon. May investigasyon ba? Meron ba silang pinatawag sa Blue Ribbon Committee? Pinatawag pa ng Kongreso? Wala. Bakit ganito ang klase ng sitwasyon ng ating bansa? Bakit ganito ang nangyayari sa Kongreso? Ayaw mag-imbestiga, pero pag si Inday Sara na napakaliit, grabe ang tutok nila. Yung bilyon-bilyon na bigayan, ayaw nilang tingnan. Pagdating sa Blue Ribbon, sa Senado, ayaw ipatawag ang mga sundalo. Ayaw nilang alamin ang bilyon-bilyon na delivery. Ang pera pong yan ay buwis ninyo. Ang perang yan ay pera ninyo. Ang nakakalungkot, kung pikit mata man lang natin tingnan, huwag na tayong kumibo. Pero nakikita natin, ngayon, ang mga pasyente ayaw tanggapin sa ospital. Bakit? Walang pera ang PhilHealth. Ang Thailand, Korea, Singapore, Malaysia, Japan, Indonesia, halos 10% na lang kahit anong sakit mo. 10 hanggang 30% ang iyong babayaran sa sarili mong pera. Sa Pilipinas, 70 hanggang 90% pag may sakit ka. Kaya pagka nagkasakit ka sa Pilipinas, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Maging maulila ka, maubos ang kayamanan mo, o mamatay ka na lang. Yan po ang pondo natin. Yung pondo sa Metro Manila Subway, ngayon meron tayong problema sa langis. Dapat sana may subway na tayo. Anong ginawa? Kinuha yung pondo sa subway, tapos dapat ng 2028, inilipat sa flood control. Ngayon, ang proyekto ng 2028 matatapos 2032 na. Mga kasama, kaya tayo ngayon hindi lamang tumatayo upang kilalanin ang kaarawan ni Tatay Digong, pero tayo rin po ay naninindigan bilang Pilipino na labanan ang korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Kayo po bang lahat ay handang lumaban? Kayo po bang lahat ay handang sumugod? Andiyan po ang Kongreso. Pagka nasunog yan, baka ako pagbintangan ninyo. Pero mga kasama, isipin po ninyo, meron po tayong pondo, 100 bilyon. Local Government Support Fund. Tingnan ninyo ang budget. I-google po ninyo. 100 billion. Alam niyo ho kung bakit nila hindi ginagamit? Para sa langis? Para sa pagtaas ng presyo ng produkto? Dahil ang sabi nila, yung pondong yan, gamitin natin para hindi mag-rally ang mga tao. Yung pondong yan, gamitin natin para walang lumabas at lumaban sa gobyerno. Ang mga driver, umiiyak na, wala ng pera, wala ng panggas. Ang mga tao, ang sambayanan, hirap na sa pagtaas ng presyo. Pero hanggang ngayon, pamumulitika pa rin ang kanilang inaatupon. Yan po ang ating labanan. Sa inyo po lahat, hindi ito ang huli nating pagkikita. Hindi ito ang huli nating pagsasama. Hanggat hindi nagre-resign si Bongbong Marcos, tuloy-tuloy ang laban. Hanggat
Mabuhay